Okay, welcome mga kapiso, kapisonit. Hello, Petek. So, tutor ko lang kayo dito sa bagong version ng ah, program ni Ado Piso. Punta tayo kay Piso Wi-Fi e-loading bill acceptor. Para di na kayo maghulog, click nyo lang tong datong sa taas sa gilid. Use this network as is. And tayo sa Chrome. At natin yung admin portal. Ito manual po ito ha. Kung makikita nyo po may mga suggestion si Google dito, lalo na pag may internet na po tayo ay sa flat sites po tayo mapupunta. Kaya dapat naka-manual po siya. Then search go or enter ng inyong screen keyboard. So continue to site lang po tayo. Login po natin yung login natin sa ating mga Piso Wi-Fi. Okay. So nandito na po tayo. Ito yung kulay orange ba to? Ito yung sales. Kulay green, yung mga nag-connect sa Piso Wi-Fi. Saka yung running sessions. Ito yung may oras sa Piso Wi-Fi. Ito namang all clients, yung lahat ng mga nakakonect dito sa ating Piso Wi-Fi. Kung magamit at hindi, kasama siya sa all clients. Tapos internet status, kung makikita kung may internet o wala yung machine. Punta na po tayo sa menu. Tapos Wi-Fi rates. Wi-Fi rates naman niya, dito isosab nyo ng pataas. Then kung gusto nyo baguhin, bawa po itong 10 pesos, babaguhin natin. Pipindutin nyo lang yung 10 pesos mismo dito sa kanyang kasama sa kanyang row. Ito. Kaya gagawin natin ito. Ganun lang kadali pagpapalit. Kunting-kunti lang po ang pinagkaiba nito dun sa mga 5.00 at 5.1.2. Save lang natin. Okay, tapos itong 20 pesos gawin natin 10 hours. 10 hours of 600. So, dapat po mas mura, the more na mas malaki yung coin, yung amount ng pera na ihulog, dapat mas mura at marami silang bonus. Okay? Para mas ganahan pang customer na mas lakihan pa yung ihuhulog nila. So, ganun lang kadali. So, balik na tayo sa menu. Nga po pala, kapag may e-loading tayo, pupunta tayo dito sa timer settings. And itong mga dito, itong how many seconds to wait for customer to pay, dapat mahaba, kaya ginawa namin 1 waiting. Dito naman sa retries, kahit 5 lang, okay na yan. So, how many minutes to suspend user after max insert coins? Dito kahit siguro mga 5 minutes. So, save changes lang natin yan. So, balik tayo sa menu. Meron pa pala, sa free trial naman, edi kung gusto mong magbigay ng libre. Time lang tayo lagi kasi karamihan naman sa atin ay fiber na. So, bigyan natin ng download speed kunyari na 5,000. Upload 5,000. So, save nyo lang kung magbigay ng free trial kay customer. Okay. Okay na tayo dito sa menu ulit. Tapos, station settings. Punta tayo sa baba.
Ito na yun. So, ang ginawa ko, wala pa nakasit pala dito. So, burahin muna natin to. Okay, add setting lang tayo kung gusto nating lagyan ng post. Time, start, kunyari. Maglalagay tayo ng post doon na sa medyo malaki ng hulog. So, simula, ano na tayo? 1 hour. Ginagawa ko, kasi the more na mas malaki, ganun din naman eh. Baga may promo na rin naman silang makukuha. Kaya paparehasin na natin yung post limit nila. So dito sa end time, gawin nating 1 day na. 1,440. Hanggang 1 day na hulog. Tapos sa post limit, gawin nating 10 times. Expiration naman 7 days. So, yun, hanggang 10 times ang post, pero 7 days, kung hindi lang gagamitin ng post, ay mag-expired na po siya. Okay? Ano ba? 10,080. Save lang. So, may post na tayo. So, ganun lang kadali maglagay ng post. Kung gusto nyo magdagdag dyan at ihiwa-hiwalay nyo, so add setting lang tayo. Kunyari, hiwalay nyo yung 10, yung 20, yung hulog na 50. So, dito lang start time, end time lang, tapos post limit, tapos expiration. Tapos save. So, ganun lang kadali. Okay na tayo dito. Ngayon, dito naman tayo sa e-loading. So, may mga e-loading dyan. So, syempre, ito tayo ng e-load account. So, dapat nakaano tayo. Mayroon tayong license o activation ng e-loading. Kapag i-config natin sa e-loading, kasi kung wala naman tayong license or activation para sa e-loading, ay huwag na natin gagalawin to. Pag sa mga e-loading naman po, nire-recommend namin na every week dapat ay pupunta kayo sa products, kiklik nyo yung sync products from server para laging updated yung promo ng mga telco provider natin or SIM card provider, lahat dapat magsisync tayo. So hintayin lang natin na mag-successfully sync siya. Kasi ang purpose naman po na, halimbawa po, may promo si Globe na 3 days yung 30 pesos. Tapos biglang nagpalit na pala siya. Ginawa niya ng 30 days, 30 days pang. Ginawa niya ng 20 pesos ang 3 days. Kapag hindi po natin na-click yung sync, tapos nag-load yung customer natin, hindi pa rin po nila makikita doon yung bagong promo. Yun po yung kahalagan kapag lagi po tayo nag-sync. Kumbaga yung dating mga promo na wala na, mapapalitan ng bago. So reload ko lang ha. Medyo na-delay yata ang aking ano. Okay. So yun lang. So sync products from server, kapag may lumabas na sync, successfully sync na, edi okay na yun. Tapos kapag i-edit nyo naman, ito per ano na siya. Kunyari, yung tubo mo, i-edit mo. Sample. Itong si Smart. So, yun. Kada network, iba-iba yung ano mo, katulad nito. Si Smart, ito yung settings niya. Ito naman si Sun. Ito naman yung kanya. Yan, ito naman si Globe. Ayan, ito naman yung kanya. So, pagbabaguhin natin yan, para mas mabilis, ganito na lang. Tatansyahin mo lang naman ang top up o yung tubo mo. Click mo lang yan. Tapos, burahin mo na ito lahat. So, gawin natin, kunyari, 10 pesos. Ayan. Ang tubo nga gusto mo ay 3. So, dito mo lang ilalagay yung 3. So, update mo lang. So, ganun lang, oh. Ganun lang kadali. So, siguro, malinaw na sa atin dito. So, by ano to? By network ang pag-i-edit. Ano po tayo dito? Punta naman po tayo sa Captive Portal.
Dito naman po sa Captive Portal, ito pwede nating palitan to ng pangalan ng piece wifi natin. Kunyari ay piece wifi na lang. Kung ano yung gusto nyong ilagay. Ito, ganun din. Pangalan na rin ng ano nyo. Kung kayo may website, di ilagay nyo dito sa ano, sa redirect to. Banner, piece wifi na rin. Or piece wifi with a loading. Yan. Tapos itong powered by text. Piece wifi na rin natin. Para pare-parehas na yan. Powered by, kung mayroon kayong website, ilagay dito website. Save lang. Yun. Tapos, dito naman sa mga buttons, halimbawa, wala ka namang i-load, so check mo to. Gcash, uncheck mo yan, uncheck pala. Basta kung ano lang dito yung ginagamit mo, lang yung i-check natin. Para hindi na masyadong maraming options. So, dahil may i-load naman ako, lalagyan natin pati yung Gcash. Save lang natin. Tapos, gusto nyo yung, yung pop-up dito, ito yung pop-up. Acceptin. So, ayaw nyo mag-pop-up dun sa insert portal no, ni customer, purahin lang po natin. Save lang. So, okay na yun. Tapos, kung gusto nyo magpalit ng mga image, siguraduhin nyo na ang sukat ng image dito. Kunyari, itong dito sa banners. I-edit mo lang yan. Papalit ka lang ng image dyan. So, dapat kasukat. Kailangan ay alam nyo rin yung sukat. Pero hindi ko in-advise na palitan agad-agad yan kung hindi ka pa naman teke sa mga ganong settings. Okay. Pati halos lahat po ito ay pwede nyong palitan. Pero yun nga lang, kung hindi nyo naman, hindi pag-aaralan yung mabuti. Para pag nagka-problema, walang sisiyahan dun sa binilhan natin sa wifi. Okay. Balik ulit tayo dito. Then, dito sa network. Dito naman sa bandwidth limiter. So, ito naka 12,000. Ito kahit mga 5,000. Okay na. Sa per device po ito Per device po yan. Ito namang sa global, ito yung internet na kayang tanggapin ni piece wifi natin. Kunyari, 500 Mbps ka, gusto mong ibigay kay piece wifi ay 200 Mbps lang. So, gawin mo lang itong 200. 200,000 kasi nga naka kilobits siya. Yun. So, balik ko na muna to. Okay. So, save nyo lang. Yes. Siyempre, yes. Ayun, balik ulit sa menu. Ang next naman, may nakang last. Ito po kasing natin ay ito lang yung basic na dapat malaman ng mayari pagka bumili siya. Yung iba naman ay okay lang yan. Huwag mo nang galawin yan. Naka auto set na yan. Punta ka ng admin. May profile. Tapos itong password natin. Yan, papalitan natin itong password. Yan, dito yung lalagay na sa current password yung lumang password. Tapos ito dito yung bago. Gusto nating maging password. Yan. Basta pwede nyo ilimitahan to dito kung ano lang ma-edit nyo. Lang ang i-check to dito, pwede naman. Save lang natin. Yan. Nga pala, ito palang voucher. Ay, nakalimutan ko yung vouchers. Yan. Kung gusto mo magbenta ng vouchers, 300 days dito. Punta ka lang sa vouchers, create vouchers. Then, kung ilang days, kunyari, bibenta tayo ng 7 days. 7 days.
Ibibenta natin sa 7 days ng 100. So, bigyan natin siya ng download sa upload speed na 5,000 din. Isa lang yung i-create natin para hindi tayo price 100. And tapos gusto nyo naman dito 100 or 7 days. So, ang length natin, tatagdagan natin 7. Generate, create vouchers pala. Ang error. Zero natin. So, create vouchers lang. Yung kinrate natin na 7 days, ito na yun. Yan, 100 pesos. Kapag ginamit nila yan, mapapasama yan sa sales report natin. Kaya pag nagbenta kayo ng voucher, make sure na yung tawag dito, yung ibinayad ni customer sa inyo, ilalagay nyo rin sa box para pag nagbilang kayo, tatali yung report ng dashboard doon sa laman ng box nyo. So, ito yung code ng ibibenta natin. So, itong code. Yan. So, itong code lang na to. Yan. Yan lang ibibenta natin. Ibigay na, via messenger o gusto nyo, kopyahin nyo na lang kung pinakamadali. Ito kasi ay pwede rin namang i-print. So, matagal na lang yun kasi mahaba na yung video natin. Kung mayroon po kayong mga tanong, pwede kayo mag-comment sa baba para malaman natin. Okay, salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong itong video na to kahit medyo mahaba. At least may idea na tayo sa bagong version, yung 5.1.3 at saka 5.1. Halos isa lang. Check natin yung version natin. Ito 5.1.4 Lite na to. Okay, bye-bye.